Hello mga boss. Gagawin natin ngayon ay isang CRT TV ng brand, ayan, Samsung. So ang issue nito, no power, dead set. So na-try ko na to kanina pero try ulit natin para kahit paano makita nyo. Ayan mga boss, saksak ko lang. Ayan. Ngayon, power on natin dito sa kanyang main switch. Ayan mga boss, ganyan lang. Papansinin nyo, hindi man lang umilaw itong kanyang indicator. Ayan. Kahit anong pindot natin dito sa kanyang main switch, ganyan lang. So, yan bale yung ayusin natin ngayon mga boss. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong TV. So, nagagawin natin ngayon dito, bale, check na muna natin yung mga parts. Tignan natin kung wala bang bloated na capacitor or pumutok or sunog mga boss. Ayan. So, check na muna natin. Pero sa nakikita ko, sa ngayon pa lang, meron na akong nakikitang capacitor na bloated. So, double check natin yan. Ayan, kung papansinin nyo tong kanyang main filter capacitor, ayan, kung papansinin nyo mga boss, bloated. So, para makasiguro tayo, gagawin natin, tanggalin natin yung pinaka cover nitong capacitor na yan. Minsan kasi hindi naman bloated yan, minsan yun lang pinaka cover or takip ng capacitor. So, para makasiguro tayo, tatanggalin natin yung cover. Buo naman yung fuse nitong TV, ayan, hindi naman pumutok yung fuse. Yung ibang capacitor, okay naman. So, ito lang talaga nakikita natin na bloated, ito kanya main filter capacitor. Pero double check natin yan. Yun na nga, sabi ko nga, minsan, ang bloated lang dyan, yung pinaka-cover nitong capacitor, yung takip. So, check natin, baklasin natin yan para talaga malaman natin kung bloated nga yung capacitor. So, tanggalin ko lang. So, ayan mga boss, kung titignan nyo, bale natanggal ko na yung pinaka-cover nitong capacitor. Medyo bloated nga tong capacitor mo boss, pero hindi ganun ka bloated kanina nung hindi natin tinanggal yung cover. Talagang kung titignan natin, bloated tong capacitor. Nung tinanggal na natin yung cover, ayan, hindi naman pala totally bloated yung capacitor. Although bloated ng konti mo boss, ayan, although bloated, konti lang naman, pero papalitan na rin natin siguro yan para sigurado na lang. Ngayon, meron din akong napansin dito na isang capacitor. Ayan, kung titignan nyo tong capacitor na to, hindi naman bloated. Pero dito sa ibaba mga boss, may problema. So ipapakita ko sa inyo, tanggalin ko lang. So dapat kayong mga beginner, wag lang kayong bumase sa pinakaitaas nitong mga capacitor. Kailangan tinitignan nyo rin yung ibaba. Katulad dito sa tinatanggal kong capacitor na to mga boss. Kung titignan natin sa itaas, hindi naman bloated. Pero sa ibaba, may problema. So tanggalin ko lang para makita nyo. Ayan. Ayan mga boss. So, yan bali ang problema nitong capacitor. So, sa ibaba yung may problema. Dito sa itaas, okay naman kung babasihan natin. So, ang value nito ay 47 UF by 160 volts. So, posible kaya yung mag-on nitong TV na to dahil dyan. Ngayon, gagawin natin, after natin matanggal yung capacitor na yan, so, tatanggalin na rin natin yung main filter capacitor. Ayan mga boss. Pero bago yan, bago natin tanggalin yan, so tingnan na muna natin, baka meron pang voltahe yan. So sukatin natin mga boss, tingnan natin kung meron pa bang voltahe. Ayan, nakaset tayo ng DC volts sa 250 DC. So tingnan lang natin kung meron pang pondo. Ayan mga boss, wala naman. Wala naman. So, pwede na natin tanggalin yung capacitor na yan. So, tanggalin ko lang muna. So, ayan mga boss. Bale, natanggal ko na yung main filter capacitor yan. Kung titignan nyo, medyo bloated na rin yung capacitor na yan. So, ang gagawin natin ngayon, bale, papalitan na muna natin yung dalawang capacitor na yan. Ngayon, after natin mapalitan yan, saka natin i-try na i-on tong TV. So, tignan natin mga boss kung mag-on ba tong TV after natin mapalitan yung dalawang capacitor na yan. So, hanap lang muna akong papalit dito sa dalawang capacitor na yan.
So ayan, kung titignan nyo, bale meron na akong nahanap na capacitor. Ayan, same value lang. 47 UF by 160 volts at yung main filter capacitor 150 UF by 400 volts. So same value lang yung pinalit natin mga boss. Ito yung dating nakalagay. Ayan, 47 UF by 160 tapos yung isa 150 by 400 volts. So same lang. Ngayon, lagay ko na muna to para makita natin kung mag-on na ba tong TV. So ilagay ko lang muna mga boss. Forward ko na yung paglagay para madali na tayo. Ayan, kung titignan nyo, bale tapos ko na may lagay yung dalawang capacitor. Ayan. Ngayon, after natin may lagay yan, so try na muna natin tong TV. Tingnan natin kung mag-on na ba mga boss. So napansin nyo kanina, hindi man lang umilaw yung indicator. Ayan, tingnan natin. Ayan mga boss, saksak ko lang. Pasinin natin tong kanyang indicator na yan, na kulay green. Tingnan natin kung iilaw. Ayan mga boss. Ayun, kung papasinin nyo mga boss, nag-on na yung kanyang ilaw na indicator. Pero kung papasinin natin itong kanyang indicator, ayan, hindi normal yung kanyang ilaw. Papasinin nyo mga boss, parang blinking. Ayan, no. Panigurado, baksak yung supply nito. So, tignan natin. So, magsukat na muna tayo dito sa kanyang B+. Pero panigurado, hindi buo yung B+ nito kasi nga yung kanyang indicator, napansin nyo, hindi normal yung kanyang liwanag. So, sukatin ko na muna yung kanyang B+ mga boss. Ayan, dito na lang tayo mag-test point. Ayun, kung papasinin nyo mga boss, ayan, no. Baba natin. So, pwede rin tayo mag-test point dito mga boss or dito, depende na lang sa inyo. Ayan. Papasinin nyo tong ating tester, ayan, no. Ganyan lang. Parang same dito sa indicator nitong TV. Ayan, papasinin nyo. Ulitin natin. Ayan mga boss. So, kung napansin nyo mga boss, itong kanyang indicator nag-on nung nagpalit na tayo ng mga capacitor. Pero kung napansin nyo yung liwanag nitong kanyang indicator, hindi normal. Ganon din yung supply nitong kanyang B+. Halos wala tayong masukat na supply dito sa kanyang B+. Ngayon, sunod na gagawin natin, check natin itong kanyang HO or horizontal output. Panigurado shorted yan mga boss. So, sukatin ko lang muna or i-check ko lang muna yung kanyang HO. Ayan mga boss. Ayun. So, shorted nga itong kanyang HO mga boss. Itong kanyang horizontal output. So, double check ko lang. Ayan. So, dito ko na lang ilagay para kahit paano makita nyo. Ayan. Ayan. Kung papasinin nyo mga boss, kahit saan natin itap yung ating test probe dito sa kanyang horizontal output. Ayan, meron tayo nakuhang continuity. So, meaning shorted yan. Ngayon, baklasin ko lang muna itong kanyang horizontal output para ma-double check natin mga boss. So, tanggalin ko lang. So, ayan, bago tayo magtanggal ng horizontal transistor, so, i-discharge ko na muna itong main filter capacitor kasi meron pa rin pondo yan. Sa mga beginners dyan, wag yung kalimutan yan, yung capacitor na yan na i-discharge. Once na meron kayong inayos na TV, na CRT TV na ayaw mag-on, lalo na kapag umilaw naman yung indicator. Kasi panigurado mga boss, magpupondo yan, yung capacitor na yan. Ayan mga boss, so 0 volts na. So pwede na tayong mawak dito sa board. So after natin ma-discharge yung main filter capacitor na yan mga boss, so pwede na natin tanggalin itong kanyang horizontal output na transistor. So tanggalin ko lang muna. So ayan, kung titignan nyo, bale na baklas ko na itong kanyang horizontal output. Ngayon, double check na muna natin. Ayan mga boss. So double check ko lang. Ngayon, check natin.
reverse. Ayun. So, sira nga mga boss, shorted. Ayan. So, nakita nyo mga boss, shorted tong horizontal output. Ngayon, bago tayo magpalit nitong kanyang horizontal output, so mag-check na muna tayo ng mga ibang parts dito sa kanyang horizontal section, lalo na yung mga capacitor. So, titignan nyo mga boss, ayan. Kung saan natin tinanggal yung horizontal output mga boss, i-check natin yung mga capacitor na yan, yung kulay red at kulay blue. A few moments later. Yun mga boss, base sa pag-check ko sa mga ibang parts dito sa horizontal section, kung saan natin tinanggal yung transistor na yan, ayan. So, lahat ng capacitor, dito sa kanyang horizontal section, so wala naman na akong nakitang problema. So ito lang yung nakita kong problema, yung transistor na yan mga boss. Ngayon, so pwede na tayong maglagay ng horizontal output. Bale ito ilalagay natin, ayan, meron na akong nahanap, D1555. So yung dati nakalagay, ayan, C5386 mga boss, hindi rin ako sure kasi medyo malabo. Pero ilalagay na natin, ayan, yung D1555 na yan. So, ilagay na natin yan. Ngayon, after natin may lagay yan, saka natin itry yung tong TV. Tingnan natin kung mag-on na. Pero hindi pa rin tayo sure mga boss kung mag-on na talaga tong TV after natin mapalitan yung transistor na yan. Kasi nga, yung flyback, once na shorted yan, panigurado yung lalagay natin na horizontal output na transistor, masisira lang mga boss once na shorted yung flyback nito. Pero sana hindi na lang para kahit paano mapaayos natin tong TV na to. So, wala kasi tayong pang-test ng flyback, kaya babase na lang tayo dito sa pag-on nitong TV. Once na tinry natin yung tong TV, once na hindi nag-on mo, boss, ibig sabihin may problema rin yung flyback. Ngayon, once naman nag-on, so ibig sabihin, okay yung flyback. So, ganun lang naman yan. Bale, magsusugal tayo ng isang horizontal transistor ngayon dito mo, boss, para malaman din natin kung okay pa rin ba yung flyback nito. So, try natin. Makikita naman natin ngayon mga boss kung shorted ba yung flyback or hindi. Pasinin nyo tong indicator. Ayan mga boss, saksak na natin. Ayun. So, kung papasinin nyo, pagsaksak ko dito sa power cord, kung papasinin nyo tong indicator, lumiwanag. Ayan, stable yung kanyang liwanag, hindi katulad kanina. So, kapag ganyan, meaning mga boss, meron na yung supply dito sa yung B+. So, hindi na natin kailangan pang sukatin yan. Panigurado na yon. Ngayon, tatry na lang natin yung tong TV. Tignan natin kung magpa-power on ba, kung hindi ba sisirain yung horizontal transistor na nilagay natin. Ayan mga boss, so try na natin. Sana mag-on na lang mga boss. Ayan, power on na natin dito sa kanyang main switch. Ayan. Ayun. So, unang pansin nyo, ayan mga boss, pag power on natin, may narinig tayong spark, tapos itong kanyang indicator, ayan, bumalik sa dati. Ayan, kung papansinin nyo. A few moments later. Yun mga boss, so nakita nyo, hindi nagontong TV. Pag power on natin, kung narinig nyo, nag-spark. So kapag ganyan mga boss, ibig sabihin yung flyback shorted. Bale, yun yung flyback. So yung nilagay natin na horizontal transistor na D1555, panigurado, shorted na rin yan. So, hindi natin kayang ayusin ngayon to mga boss kasi nga, yung playback nitong TV na to ay shorted. So, wala na tayong pamalit na ganyan. So, hindi na muna natin kayang ayusin to sa ngayon mga boss dahil yun na nga, wala tayong available na playback. Pero kung meron tayong available na playback dito mga boss, kayang-kaya natin ayusin pa yan. Palitan lang natin yung playback na yan. Ayan. Tapos, itong shorted na D1555 na yan. Panigurado sira na yan mga boss. Yan lang bali yung papalitan natin, mag-on na tong TV na to. So kapag shorted yung playback, huwag nyo nang i-try pa na palitan yung horizontal output. Kahit isang sako pa yung transistor nyo na horizontal output, masisira lang yan. So kapag hindi kayo nagpalit ng playback mga boss sa ganitong trouble, so kahit ulitin ko, kahit isang sako pa yung horizontal transistor nyo na output, masisira pa rin yan hanggat di kayo nagpalit ng playback. So this time mga boss, dahil wala tayong available na playback, so hindi natin kayang ayusin to ngayon. Sa ngayon mga boss, pero once na meron na akong nakitang playback, sayang to mga boss, ayusin ko pa rin to. Sa ngayon, tatabi ko na muna tong TV na to,
try kong maghanap ng second hand na flyback. Baka sakaling meron akong mahanap. Sayang naman. Sa ngayon mga boss, hanggang dito na muna tong ating video. Sana sa mga bagon dyan, kahit papano, hindi man natin napaandar tong TV. Kahit papano, sana nagkaroon naman kayo ng idea sa ganitong trouble. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.